Hindi ko alam kung ano ang problema ni Sophie at kailangan umalis ni Gray para puntahan ang kaibigan niya. Wala akong nagawa kundi ang pumayag kahit ayaw ko man. Kahit hindi naman ako papayag ay pupuntahan pa rin ni Gray ang kaibigan niya at baka mag-away lang kaming dalawa kung hindi ko siya papayagan na puntahan ito. Hindi ako makatulog. Hinihintay ko si Gray. Sabi kasi niya sa akin ay sandali lang siya. Pero halos 4 na oras na, wala pa rin siya. Panay din ang check ko sa cellphone ko. Pero kahit isang text message wala man lamang akong natanggap mula kay Gray, ang sabi niya sa akin tatawagan niya ako. Pero kahit isang text message, wala nga. Padapa akong nakahiga sa kama habang nakabaon ang mukha ko sa unan. The sting in my eyes grew more intense as I grappled with the painful reality that Gray never seemed to remember me. Time and again, he made me feel that Sophie held a place in his heart that I could never reach. When would the day come when I mattered to Gray? Hindi ako makatulog kaya napagpasyahan kong bumangon na. Kung ipipikit ko ang aking mga mata at pilitin matulog, mas lalo ko lang maramdaman na parang maiiyak ako. Ipinalingga ko ang aking mga mata sa buong kwarto ni Gray. Hindi ko kasi masyadong na-survey ang bawat sulok ng kwarto ni Gray dahil kakapasok pa lang naming dalawa ni Gray kanina dito, nagpaalam agad siyang umalis. Ako naman agad na damapa sa kama at nag-emote. Napatingin ako sa side closet na nasa gilid ng kama ni Gray. May mga nakapatong na 3 picture frame dito. Larawan ni Gray ang isa. Ang gwapo ni Gray dito, nakatopless lang at basang-basa ang buhok dahil nasa isang beach resort ito. The 2 pictures featured Gray with a girl. I took one of them, showing 2 children, and I was certain the boy was Gray. My heart instantly surged with jealousy when I realized the girl in the photo was Sophie. Sophie was truly beautiful, like a goddess who had descended to earth. Nervousness. Agad kong pinulot ang mga nabasag, nangangamba ako kaya nanginginig ako habang ginagawa ko ito. Maya-maya lang gusto kong mapaiyak sa sakit nang nasugatan ako sa basag na piraso. Agad na dumudugo ang sugat ko. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa dugo sa kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, gusto kong magpanik. May hemophobia ako. Takot ako sa dugo lalo na yung galing sa sugat ko, pero hindi naman ako takot sa menstruation ko. Yung dugo lang na galing sa sugat ko. Maya-maya lang bumukas ang pinto ng kwarto. Laking mata akong palaipat-lipat ng tingin kay Gray at sa dugong nasa kamay ko. Christel, what happened to you? Agad na tanong ni Gray sa akin. Hindi ko siya nagawang sagutin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto ko man magsalita pero walang lumalabas sa labi ko. In that fleeting moment, a tumult of fear and apprehension washed over me, the sting of Gray's secret discovery adding to the emotional turmoil. Lumapit si Gray sa akin. Buong akala ko tutulungan niya ako pag makita niya ang maraming dugo na lumabas sa kamay ko. Pakiramdam ko mauubusan na ako ng dugo. Pero una niyang napansin ang picture na nabasag ko. What the hell? What did you do? Christel, do you even realize how important this is to me? This is something priceless, something that can't be replaced, and you just shattered it. Why did you break it? Why, Christel? Alit na galit ang tinig ni Gray. His voice crackled with a blend of fury and incredulity as he confronted me, demanding explanations for my reckless act of shattering something so profoundly precious to him. Alam kong galit na galit siya pero ang focus ko ay nasa madaming dugo na nasa kamay ko. Gray, help me. There's so much blood flowing from my wound. I'm running out of blood, Gray, mangiyak-ngiyak kong sabi. Takot na takot ako. What are you talking about, ha? Your wound is nothing compared to the wound you inflicted on my heart. That blood from your wound won't kill you, Christel. Napakaliit lang sugat mo at halos hindi nga yang dumudugo. What are you saying, Gray? Why won't you help me? There's so much blood, baka ito pa ang ikamatay ko. This is what I see, I'm terrified of all this blood. I'm sobbing uncontrollably. Pwede ba, Christel? Gray's voice was laced with frustration and accusation. I know what you're up to. You're trying to elicit my sympathy again. But do you even grasp the significance of what you've shattered?
Do you understand how much this means to me? His words were heavy with emotion, tinged with a sense of hatred. Para sa akin, mas mahalaga pa ito kaysa sayo. Mas gustuhin ko pang ikaw ang mawala sa buhay ko kaysa nitong binasag mo. It felt like a heavy boulder was hurled at me with Gray's words. I forgot about the blood on my hands as the pain of Gray's words overshadowed everything else in that moment. I could barely breathe, tears streaming down my face uncontrollably. I struggled to catch my breath, naninigas ako. Tila tumigil sa pag-function ang buong katawan ko. Tulong-luha lang akong nakatingin kay Gray habang pinulot niya ang mga nabasag na piraso sa sahig. Pagkatapos niya itong gawin, humakbang siya palabas ng kwarto. Gray, saan ka pupunta? Umiiyak kong tanong kay Gray. Huminto siya at napatingin siya sa akin. Matalim ang titig na pinakawalan niya sa akin. I am tired, Christel. Pagod na ako. Pagod na ako sayo. Imbes na sagutin niya ako, ito ang sinabi niya sa akin, bago siya tuluyan lumabas mula sa kwarto. Hearing him say he was tired of me felt like a dagger to my heart. Shock and disbelief quickly morphed into a crushing sadness, and I was left drowning in a torrent of rejection, worthlessness, and anger, my mind swirling with confusion and betrayal as the weight of unrequited love pressed down on me, filling me with a profound sense of loneliness and fear for the future. My chest constricted painfully, and tears streamed down my face in an unrelenting flood. Hanggang sa tuluyan nagdilim ang paningin ko at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. Note, even though the story may not resonate with you personally, it's crucial to acknowledge the skill and effort of the author who created it. Their work is a product of their creativity and dedication, and dismissing it disrespectfully undermines their contributions to writing industry. While it's acceptable to have differing opinions, let's maintain a level of respect for the author's craft and the impact their work has had on others. Mukha ni Gray ang sumalubong sa paningin ko nang nagising ako. Kitang-kita ko ang pagkaalala sa mga mata niya. Gray. Ang unang lumabas sa labi ko. Ay sorry, hindi ko alam na may hemophobia ka pala. Ngayon ko lang nalaman pagkatapos kong tawagan si Summer. Ramdam ko naman ang sensibilidad sa boses niya. Saka siya bumantong hininga. Christel, I am trying my best. I am trying my best to be the kind of husband you deserve, and I am struggling. He paused. May bigat sa puso niya, ramdam ko. I don't wish to be married anytime soon, pero dahil sa ginawa mo, nakasal ako bigla. Hindi agad nag-sink in sa isip ko na may asawa ako, idagdag pa ang katotohanan na niloko mo ako. You deceived me, you made me believe with your lies and I admit, pakiramdam ko na apakan mo ang pagkailalaki ko. I hated it. Galit na galit ako, pero na-realize ko na wala din naman akong magagawa, asawa na kita, kailangan kong subukan na maging mabuting asawa sa'yo. It's your choice to stay with me while I'm still on the process of improving myself, to be a better version of me. Hindi ko maipapangako na hindi na kita masasaktan, intentionally or unintentionally. Ikaw na ang bahala sa kung ano ang gusto mo, Christel. I am far from perfection. I am far from the man you want me to be. Napatulo ang luha ko. Naintindihan ko naman talaga si Gray, ako kasi ang nagpumilit sa sarili ko sa kanya. Noon pa man, sinabi na sa akin ni Summer na hindi husband material si Gray, nasakit lang sa puso at ulo ko kung sakasakaling si Gray talaga ang gustuhin ko. Choice ko rin na wag iwan si Gray, dahil hindi ko kaya. All the pain that I felt, ako ang may gawa nito sa sarili ko. It doesn't really do any good if you force yourself on someone who doesn't love you. I know what I'm doing is wrong, but I'm just in love. I'm not blind to what is right, ayaw ko lang talagang gawin ang tama. I love Gray and I'm willing to wait until he becomes a better version of himself. Last night, hindi ko sinasadya na iwan ka. But Sophie needs me. Mula pa nung mga bata kaming dalawa, ang isa't isa na ang karamay namin. Dinala ang daddy niya sa hospital last night, inatake ito. I don't want to leave her dahil wala siyang kasama and I know how hard it was to her. But I have to go home, dahil alam kong naghihintay ka sa akin. I can't call you, I am out of battery.
Mabuti na lang dumating si Harvey at sinamahan si Sophie. I was just frustrated last night. I was also tired from the long ride, and then I came home to find something I cherish the most broken. That frame is important to me because it was specially made, and it holds significance for both Sophie and me. I quickly realized my mistake. I didn't mean the words I said. I'm sorry. What is your problem, Christel? Bakit ka nagkaganyan? Galit na tanong ni Gray nang naabutan niya ako. Matalim din ang titig niya sa akin. Gray, lagi ka na lang Sophie, paano naman ako? Hindi ko mapigilan tanong, napatulo na ang luha ko. Hindi mo ba naintindihan, Christel? Namatayan si Sophie. Mas kailangan niya ako kaysa sayo. Ako lang ang. Yan ba talaga ang dahilan, Gray? O meron pang iba? Napaawang ang labi niya. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko. Naninikip ang dibdib ko. Huminga muna ako ng hangin bago magsalita. Alam kong may gusto ka kay Sophie, Gray. Aminin mo na sa akin. May gusto ka sa kanya, di ba? Umiiyak kong tanong. Sandaling katahimikan ang namayani. Bumantong hininga muna siya bago magsalita. Fine. Tama ka. Special nga sa akin si Sophie. Mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa isang kaibigan. She is the woman that I love. Para akong sinaksak ng mga salitang binitawan niya. Napakasakit. Fine. Tama ka. Special nga sa akin si Sophie. Mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa isang kaibigan. She is the woman that I love but not what never mind, nakatitig siya sa akin. Puno naman ng luha ang mga mata ko. I'm sorry, isang buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Hintayin mo ako, magpapalim lang ako sandali. Aalis na tayo. Tulong luha ako nang nasundan ko siya ng tingin. Parang pinipiga ang puso ko sa narinig ko sa kanya. Nasa loob na kami ng kotse habang binabaybay ang daan pauwi. Pareho kaming tahimik. Ang daming pumapasok sa isip ko na nagdulot ng pananakit sa puso ko. May ibang mahal si Gray. At lagi pa rin niyang kasama ang babaeng mahal niya, paano siya makamove on dito? Paano niya ako matutunan na mahalin? Mahal mo si Sophie. Didn't you even try to pursue her? Hindi ko mapigilan, nanulas na lang ito sa bibig ko. Hindi. My feelings for her surpassed the boundaries of mere friendship, yet they didn't quite reach the desire to claim her as my own. All I wished for was her happiness. I vowed to look after her until the day someone else could take over, a promise I made to someone I had wronged deeply. Kumunat ang noo ko. Nalilito ako sa sinabi niya. Sophie ang frame na nabasag ko. Sa pagkakaintindi ko kasi ng salitang iyan, it was served as your last memory of someone. Paano naman naging last memory iyon? Napatitig si Summer sa akin. Pakiramdam ko, may gusto siyang sabihin. May gusto ka bang sabihin? Kunot noo na tanong ko sa kanya. Wala, umiling siya, sunod-sunod. I furrowed my brow, sensing there was something she truly wanted to say. Instead of pressing her for answers, I chose to trust that if she wasn't telling me something, there must be a deeper reason behind her silence. Ipinagpatuloy na namin ang pababasa namin sa aklat namin pero wala talaga sa binabasa ko ang focus ko. Maya-maya lang, napatakbo ako sa banyo, bigla na lang kasing bumaliktad ang sikmura ko. Nagsusuka ako kahit wala naman akong may suka. Sukang-suka lang talaga ako. Anong nangyari sa'yo? Kunot noo na tanong ni Summer, sumunod pala siya sa akin dito. Kasalukuyan ko nang inayos ang sarili ko, nakaharap ako sa salamin at pinunasan ko ang mukha ko, pagkatapos kong maghilamos. Tumingin ako kay Summer. Hindi ko alam. Baka may nakain ako na hindi nagugustuhan ng tiyan ko. Ano naman ang nakain mo? Hindi nga kita nakikitang kumakain, lagi ka nalang wala sa gana. Hyperacidity na yan. Yan na ang sinabi ko sa'yo. Mahilig kang kumain tapos nitong mga nakalipas, lagi ka nalang wala sa gana. Totoo naman ang sinabi niya. Lagi akong walang ganang kumain. I am a food lover even though I don't know how to cook. When I have problems, I used to vent my frustrations through food. But these past few days, I've lost my appetite, I don't feel like eating at all. Masama na yan Christel, kailangan mo nang magpa-check up. Walang problema sa akin Summer, wala akong sakit. Wala naman akong ibang naramdaman, wala naman masakit sa akin.
Nasusuka lang talaga ako. Bahala ka dyan, tila masama sa loob na sambit niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka nga nakikinig sa akin pagdating kay Gray. Lumabas siya mula sa banyo. Napatingin lang ako sa pintong nilabasan ni Summer. Kilala ko si Summer, alam kong masama ang loob niya sa akin. Lumabas ako mula sa banyo, naabutan ko si Summer na nagbabasa. Hindi niya ako pinansin. Isa munang buntong hininga ang pinakawalan ko. Ayaw kong magkatampuhan kaming dalawa. Summer, I'm sorry, ani ko. Sige, pag magsusuka ako muli, magpapatingin ako sa doktor. Napaangat siya ng mukha sa akin. It's okay. I'm sorry din. Nag-alala lang ako sa'yo, Christel. Hindi ka dapat mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko, ngumiti ako. Sa'yo nga ako nag-alala. Tumatanda ka na pero wala ka pa rin boyfriend. Baka tumanda kang walang asawa, walang mag-aalaga sa'yo, pabiro kong sabi sa kanya. I don't need a man, Christel. I am perfectly fine without them. At saka kung tulad lang din sa pinsan kong si Gray, I'd prefer to remain an old maid. I know she was joking, but why does the impact of her words weigh heavily on me? Naglalakad ako papunta sa elevator na diretso sa penthouse ni Gray. Pero napatigil ako sa paghakbang nang may narinig akong nag-uusap, pamilyar sa akin ang boses ng mga ito kaya napatingin talaga ako sa kung saan ko narinig ang boses. Sina Thatcher at Gray nga ang nag-uusap. At mukhang hindi maganda ang pinag-uusapan nilang dalawa. Can't you show Sophie a little respect, even just once? You didn't even attend her father's wake. She's always looking for you through me, I've run out of excuses. Ang narinig ko kay Gray. You know I'm busy, I don't have time to visit her. Medical school is demanding, and our exams are approaching. She doesn't really need me, nandun kayo, diba? Especially you. Si Thatcher, Sophie, too, deserves sympathy. Thatcher failed to value her. While Thatcher often exhibited kindness, his treatment of Sophie was notably harsh. Alam ko. But please, show some respect of her, she's our friend, bro. Respect, coming from you, bro. Bakit? Nirespeto mo ba si Christel? Nanlaki ang mga mata ko nang narinig ko ang pangalan ko. Does she know that until now, you're still enslaved by the past and unwilling to move on from it? Didn't you just give her false hope? You led her on to believe that things would work out between you two, even though we both know you're not ready to let go of the past. If you respected her, does she know the real reason why you agreed to marry her even though you could have said no? You're ruining her life. We both know you're ruining her life. And you chose to ruin her life. Ano pa nga ba ang aasahan ko sa'yo? Lahat ng nagmamahal sa'yo, sinisira mo ang buhay. Naninigas ako sa narinig. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Maya-maya lang, nanlaki ang mga mata ko at agad akong napatakbo palapit kina Gray at Thatcher nang biglang sinuntok ni Gray si Thatcher. Hawak ko ang isang cold compresses, kasalukuyan akong nag-cold compress sa pasa ni Gray sa isang bahagi ng pisngi niya. Nakipagsuntukan kasi siya kay Thatcher kanina. Agad din naman na-solve ang issue sa management at hindi na lumaki ang gulo pa. Namamasa ang mga mata ko habang ginagawa ko ito kay Gray, awang-awa ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang makipagsuntukan kay Thatcher. Gray, hindi mo naman kailangan makipagsuntukan kay Thatcher. You can talk things out and settle whatever differences you have, I said, about to apply cold compresses again to his bruise, but he suddenly held my hand. Please Christel, don't give your opinion if you don't know what the problem is. That's sometimes the issue with you. You don't know what we're talking about and how intense it is for me. For my whole being, madiin na sabi ni Gray, kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kanino ba siya galit? Sa akin o kay Thatcher? Gray, I'm sorry, hindi ko naman intensyon na manggialam, kaya lang, tuluyan siyang umiwas mula sa akmang paglapat ng cold compresses na hawak ko sa pasa niya. At alam kong hindi na niya gusto ang ginagawa ko, kaya wala akong nagawa kundi ang ilagay na lang sa ibabaw ng mesa ang hawak ko. He stared at me intensely, as if he wanted to say something but didn't know how.
It caused a pang in his chest, evident in his gaze directed at me. I met his gaze, though I felt somewhat nervous about what he might want to say. Maya-maya lang, isang buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Pakiramdam ko humugot siya ng lakas ng loob. Maghiwalay na tayo, Christel, aniya na hindi ko alam kung tama ba ang rinig ko, pero namimigat ang dibdib ko na parabang may mabigat na bagay na inilagay nito. Anong sabi mo, Gray? Habol ko ang paghinga ko. I said let's break up, Christel. This relationship is going nowhere, he said firmly, looking into my eyes. As Gray's words hit me, my heart shattered. Tears welled up, and I struggled to grasp what he said. In that heart-wrenching moment, I found myself pleading with him, my voice trembling with raw emotion, please, Gray, don't do this. I love you. We can work through this. Please tell me what's wrong. My outstretched hands yearned to reach him, to hold on to the hope that this wasn't our inevitable end. But Gray's gaze remained unwavering, his resolve palpable. The pain in his eyes mirrored my own, yet he stood firm in his decision. Ang dahilan ba kaya nakapagdesisyon ka ngayon na hiwalayan ako dahil sa sinabi ni Satcher sa'yo kanina? Dahil sa sinabi niya na sinisira mo ang buhay ko. Tulong luha kong sabi. Gray, Sachar's words are not true. You're not destroying my life, Gray. You've been the light and direction I've needed. If you leave me, Gray, that's when my life will truly fall apart. My voice quivered with emotion, pleading for him to understand the depth of my feelings and the gravity of his decision. Christel, please wake up. I'm begging you to see the truth. Don't deceive yourself. I don't love you, Christel. I'm not the man who can offer you the love you deserve. I can't be what you want me to be. I've tried, but I've come to realize that I can't love you. I can't give you my whole self. You deserve someone better than me, someone who can reciprocate your love. His words hung heavy in the air. Hindi ako nagsasalita, walang salita na lumalabas sa labi ko. Laik na iyak lang ako. Naninikip ang dibdib ko na parang kinakapos ako sa paghinga. Hindi ko kaya kahit isipin lang ang gustong mangyari ni Gray sa relasyon naming dalawa. I know I bear responsibility too, Christel, and I'm sorry. Marrying you was a mistake. I could have declined, but I didn't. I see that now, and I want to make things right before more damage is done. Please, Christel, open your eyes. It's time for us to acknowledge our mistakes and bring an end to this misguided path. His voice carried a mixture of regret and determination, a plea for understanding amidst the turmoil of our unraveling relationship. No, Gray, napailing-iling ako. Please, huwag ka munang sumuko. Magiging mabuting asawa ako sa'yo. Please give me a chance to prove. Hinawakan ko ang kamay niya pero agad siyang kumawala mula sa akin. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip ng tama. Sana maliwanagan ang isip mo at maintindihan mo ang sinasabi ko. Ayaw na kitang saktan. If you choose to remain with me, you'll only suffer. My heart was buried long ago, lost with its rightful owner. Pagkatapos itong sabihin, agad na umalis si Gray. Wala akong nagawa kundi tulong-luha lang na sundan ng tingin si Gray. Hindi ko maintindihan ang huling katagan na nanulash sa labi niya, pero isa lang ang naintindihan ko, ang sakit ng puso ko. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. Pero hindi ako papayag na magkahiwalay kaming dalawa ni Gray. Ikakamatay ko pag mawala si Gray. What's troubling you, Christel? Why are you in tears? Summer's voice softened with concern, urging me to confide in her. Pumunta ako sa condo unit ni Summer. At wala akong tigil sa kakaiyak, simula nang dumating ako dito kanina. Gray's declaration that we would part ways continues to haunt me relentlessly. It's like a knife twisting in my heart over and over again. I find myself unable to do anything but cry, the effort of speaking feeling almost insurmountable. Kumuha si Summer ng tubig para inumin ko. Tila kasi nahihirapan ako sa paghinga. Ininom ko naman ang tubig na ibinigay ni Summer sa akin.
Ilang minuto pa ang nakakalipas bago ako naging kalmado bahagya. Ngayon, sabihin mo sa akin ang problema mo, Christel. Ano bang nangyari? Si Gray na naman ba ang dahilan? Nilakasan ko ang loob ko kasi nagsimula na naman tumulo ang luha ko. Gray said that we should end our marriage. Simula ko, napaawang ang labi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, habang may lakas pa, kahit napakasakit, pero sunod-sunod kong nasabi sa kanya ang mga kataga na binitawan ni Gray sa akin kanina. Napaiyak na naman ako. She remained silent after I had laid everything bare to her. She simply gazed at me. In her eyes, I saw a blend of pity, sorrow, and regret. After a moment, she let out a deep sigh. Christel, please Summer, tulungan mo ako. Tulungan mo ako para wag akong hiwalayan ni Gray. Convince him na wag niya akong hiwalayan. Please, nakikiusap hindi lang ang tinig ko sa kanya, pati na ang mga mata ko. Napalanghap siya ng hangin. Christel, please, namamasa ang mga mata niya, itigil mo na ito. Gumising ka na, please. Why do you keep telling me I need to wake up? I'm wide awake, Summer. Why can't you understand? I love Gray. I love him so much. If he's gone from my life, it might be the death of me. It could kill me, Summer. I was almost hysterical as I said this. I was frustrated because they couldn't understand me. They couldn't grasp my emotions. Bakit ba hindi nila maintindihan ang damdamin ko? Bakit ba hindi nila maintindihan ang intensidad ng pagmamahal ko kay Gray? God, what happened to you? Umiiyak na sambit ni Summer, alam kong frustrated siya. Nagmamahal lang ako, Summer, layan ang dahilan kaya ako nagkaganito, pero, nagpakatanga ka na, ibinaba mo na ang sarili mo, Christel. Please, wag mo itong gawin sa sarili mo. Nakikiusap ako. Please, makinig ka naman sa akin. Gusto niya akong yakapin pero umiwas ako mula sa kanya. At tumayo ako, matalim ang titig ko sa kanya. Galit ako, bakit ganyan ka, Summer? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita, kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Tapusin mo na itong kahibanggan mo. Tapusin mo na ito bago ka pa tuluyang sirain ito. No, hindi mo ako mahal, tulong-luha na naman ako, napailing-iling ako. Kung mahal mo ako, dapat sinusuportahan mo ako sa mga magpapasaya sa akin. Saan ang pagmamahal dyan sa ginagawa mo? Sinasaktan mo ako sa mga sinasabi mo. Hindi siya sumagot, napailing-iling siya habang nakatingin sa akin. Lamatay sa mga mata niya ang matinding pagsisisi. Kasalanan ko din ta. Sana sinabi ko na lang sa'yo sa simula pa lang ang tungkol kay Sofia, aniya, puno ng pagsisisi ang tinig niya. Sofia, kunot-noo ako. Sinong Sofia? Sophie's twin. Sofia was the one Gray truly loved. When Sofia died, Gray changed completely. He buried his heart along with Sofia, Christel. Gray will never love anyone else, Christel. Christel, bakit kailangan mo pang ungkatin ang tungkol kay Sofia? Tanong sa akin ni Harvey. Dahil sa social media kaya nagawa kong kontakan si Harvey at magkaharap na kaming dalawa ngayon. Nasa isang coffee shop at kalalapag lang ng server sa mga in-order namin. Gusto ko lang talagang malaman ang tungkol kay Sofia. At si Harvey lang ang naisip kong pwedeng pagtanungan tungkol dito, kay barkada ng grupo niya si Sofia. Hindi naman kasi alam ni Summer ang buong istorya dahil hindi naman ito close sa mga kaibigan ng mga pinsan nito na sina Gray at Satcher. Hindi naman ako pwedeng magtanong kay Gray dahil sigurado ako na hindi niya ako sasagutin at baka magalit pa siya. Nahihiya din akong magtanong kay Satcher dahil parang dinamdam din ito ang pagkamatay ni Sofia. At mas lalong hindi ako pwedeng magtanong kay Sophie, hindi na nga kami close nito, isa pang karibal kay Gray ang tingin ko dito. Please, Harvey? I implored, my eyes pleading with him. I just need to know about Sofia. I want to mend things with Gray, but I need to understand what she truly means to him. Isang buntong hininga ang narinig ko sa kanya. Christel, I don't want to talk about Sofia anymore. I am too guilty about her death. But maybe I haven't truly acknowledged the guilt I felt, given the environment I grew up in, where I was taught to suppress my emotions. Moving on comes easily to me. But Gray and Sophie,
They were the ones truly affected. Gray blames himself. But, he sighed heavily, the weight of unspoken words hanging in the air. If this is for the sake of making things better between you and Gray, then I will tell you what happened. However, there are things I can't answer, Christel, because only Gray can answer those for you. Nakikinig lang ako sa kanya nang nagkwento na siya, sina Gray, Sacher, Sophie at Sofia, sila talagang apat ang close at unang naging magkaibigan, 6 years old pa siguro sina Sofia at Sophie. Sa pagkakaalam ko, base na rin sa ikinukwento sa akin nina Sofia at Sophie noon, nangako si Gray kay Sofia nung 10 years old si Sofia na pakakasalan siya ni Gray balang araw. Gray and Sofia are inseparable. Hindi lingid sa amin magkakaibigan na may pagkagusto si Sofia kay Gray, ang inakala din namin ay may gusto si Gray kay Sofia. Kaya todo support kami kay Sofia nung napagpasyahan niyang aminin kay Gray ang naramdaman niya sa 16th birthday nilang dalawa ni Sophie. Hindi naman kasi namin inakala na iba pala ang maging kasagutan ni Gray, the past few months kasi before that, bukang bibig ni Gray ang tungkol sa babaeng gustong-gusto niya na inakala namin si Sofia. Kaya nung panahon ng umamin si Sofia, we took a video, leave it in social media, ako talaga ang nag-set ng camera, meron kasing K page ang barkada namin noon and we had a huge of followers, more than millions. Hindi naman kasi namin ini-expect ang maging kasagutan ni Gray. Kaibigan lang daw ang turing niya kay Sofia at hindi niya ito magugustuhan ng higit pa, may iba na rin siyang nagugustuhan. Dahil sa bash na natanggap ni Sofia ng mismong gabing iyon, umalis siya, took a car, hindi pa siya gaanong marunong magmaneho. She met an accident and died on the spot. Sinisisi ni Gray ang sarili niya. Actually, dumagdag din siguro sa trauma niya ang paninisi sa kanya ng mga followers namin. We shut down RF K page at hinayaan mawala ang issue sa paglipas ng taon. Pumunta sa ibang bansa si Gray para doon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Umuuwi din naman siya dito sa Pilipinas paminsan-minsan. We can say that he's finally moving on kasi mukha naman okay siya, nagkaroon pa nga siya ng girlfriend and they are living together. Honestly Christel, I don't know the reason why he turned down Sofia and I don't know what he is really feeling about it right now. He looks fine to me. Kaya nga nabigla ako sa sinabi mo na gusto mo akong kausapin tungkol kay Sofia para na rin sa inyong dalawa ni Gray. Honestly, after Harvey finished his story, I was at a loss for words. Even more unsettling, I didn't know what to feel. If Gray didn't have any romantic interest in Sofia, it seemed unlikely she was the reason he was so hesitant to fall in love again. Could it be his ex, Margaret? Or was it Sophie? I needed to uncover which of these women posed the greatest threat to my relationship with Gray. Identifying my true rival was crucial. Giving up wasn't part of my plan. Surrendering Gray to someone else was out of the question. Whoever was the reason for Gray's reluctance to love me needed to be prepared, because I was determined to fight for what was mine. Ipaglalaban ko din ang karapatan ko bilang asawa ni Gray. Tulad ng sabi ko, hindi ko isusuko si Gray kaya gagawin ko ang lahat makita lang niya na ako ang babaeng mas karapat-dapat para sa kanya. Tinahak ko ang daan papunta sa opisina ni Gray, I brought some foods for him. I wanted to surprise him. Wala akong pakialam sa sinabi niya sa akin na maghihiwalay na kaming dalawa dahil hindi naman ako papayag. Never akong papayag. Ano bang kalokohan itong gusto mo, Gray? Hindi pa nga umabot ng 6 na buwan ang pagsasama niyong dalawa ni Christel bilang mag-asawa, gusto mo na siyang hiwalayan agad. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Napatigil ako sa akmang pagpasok ko sa loob nang narinig ang boses ng mommy ni Gray, at sa kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. I don't love her mom, she will be hurt more if she stayed with me. I even didn't know if I can love her. So, it's better for us to be separated. Ang narinig ko kay Gray. It feels like my heart squeezed repeatedly off what I heard. Agad na nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. If you didn't love Christel, then why did you marry her, Gray?
You could have said no, no one can force you. We can't force you, son. You're hard-headed. And because you agreed to marry her, we thought you loved her too. I could feel the frustration in Gray's mother's voice. I admit that Christelle is beautiful, Mom, and I did feel some attraction towards her. I was wrong. I thought I could learn to love her, but I couldn't. Each day, I regretted more and more that we got married. I won't change, Mom, this is who I am. I'm not the type of man who settles down. I can't commit to any woman. There's only one woman I'm willing to commit to. Isang babae. Sino ang babaeng ito? Is this about Sofia? Matagal na yun, can you just move on? This is not about Sofia, Mom. This is about me. Nahinto siya sa paglalakad at nagkatinginan kaming dalawa. My body trembling with a fury I could barely contain, my eyes locked onto Sophie. My mind was a whirlwind of betrayal and anger. How could she? Paano niya nagawang landiin si Gray kahit may asawa na ito? Hindi kami close pero itinuring ko na rin siyang kaibigan. Without a second thought, I lunged forward, my hands shaking as they reached out, grabbing her by the shoulders. My vision blurred with hot tears, but all I could see was her face, the face of the woman who I thought had shattered my life. How could you? I screamed, my voice raw and ragged. How could you do this to me, Sophie? She looked at me, her eyes wide with shock and fear. Wait, ano bang pinagsasabi mo, Chris? She started, but I couldn't hear her over the roaring in my ears. My anger had taken on a life of its own, driving me forward, making me lash out. I felt my hands strike her, fueled by the rage that had been festering inside me. Sinampal ko siya. Hindi pa ako nakontento, sinugod ko siya, plano ko siyang sabunutan. Walang hiya ka, malandi ka. Malandi ka, isa kang kabit. Inagaw mo sa akin si Gray. Hindi ko napigilan sambit, dala ito ng matinding galit at sakit na naramdaman ko. She raised her hands, trying to protect herself, her cries of protest mingling with my own shouts. Please, listen to me. I'm not. But I couldn't stop. The anger was too overwhelming, too consuming. Each blow was a release, a desperate attempt to make sense of the betrayal, to hurt her as much as I was hurting. My world had been turned upside down, and in my rage, she was the enemy, the embodiment of my pain. It wasn't until I saw the blood, a bright and shocking red in her legs, that my fury began to ebb. My breathing was ragged, my body shaking with the effort it had taken to unleash my wrath. Sophie lay on the ground, curled up and whimpering. I stumbled back, the reality of what I had done crashing over me. Para akong binangungot at bigla na lang akong nagising, saka ko palang napagtanto ang pagkakamali ko. Mabilis akong lumapit kay Sophie, nanginginig ako sa takot. Sophie, I'm sorry, hindi napailing-iling ako, I am shaken. My tears fall like rain, hindi ko alam ang ginagawa ko. Disoriented ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Christelle, tulungan mo ako. Ang baby ko. I can sense pain in her voice. Umiiyak na rin siya dahil sa sakit. Christelle, napapitlag ako nang narinig ko ang boses na pamilyar sa akin. Maya-maya lang, tuluyan nang nakalapit si Gray. Christelle, anong nangyari kay Sophie? Tanong ni Gray at mabilis niyang kinarga si Sophie. Nanginginig naman akong tumayo. Gray, hindi ko sinasadya, Gray. Napailing-iling ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kanina. Galit na galit ako at tanging galit lang ang namayani sa akin. Kung may mangyaring masama kay Sophie at sa ipinagbubuntis niya, hinding-hindi kita mapapatawad, Christelle. Tandaan mo yan. Mas lalo akong nanigas sa sinabi ni Gray. Wala akong nagawa kundi sundan ng tingin ang papalayong si Gray habang karga si Sophie. Naging blurred muli ang paningin ko. Nahihilo ako. At biglang nanakit ang tiyan ko. Hindi ko maintindihan, pero sobrang sakit ng naramdaman ko. Napasigaw ako sa sakit. Maya-maya lang, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakakita ako ng dugo sa legs ko. Dugo. Bakit ako dinudugo?